Ang magandang gabi po mga kaibigan at ngayon po ay alas 9:59, mag-alas 10 na po. At ako'y nagbabati pa rin sa inyo ng Merry Christmas and sa sunod na tayo mga happy Merry Christmas na muna. At ito po ay aking patuloy na pamimigay ng aginaldo sa inyo sa pamamagitan ng mga balita na pangyayari na hindi ninyo nalalaman at siyempre at isa naman ay mga masustansya rin po ito. Pag-usapan natin kung paano. So, sa ngayon po, ang ating pag-usapan ay yung tungkol sa yung disbarment ko at saka diniklara ako na nuisance candidate ng COMELEC at ano ba, marami nagtatanong sa akin, kumusta na ba yung aking chance? So, I am still hoping and still very, very expectant na papanigan ako ng Supreme Court. Sa tanong lamang po na ganito, uh, pwede bang maideklara na walang sapat na walang genuine na intention ba si Toto Kausing para tumakbo pagka-senador at dahil ako'y disbarred lamang, nag-conclude na si Comelec sa pangunguna ni George Erwin Mojica Garcia na wala na kung tanggalin nila ang pangalan ko bilang one of the official candidates ng pagkasenado nang dahil lamang na-disbar ako. At ang pagka-disbar naman sa akin pagkatanggal ng lisensya ko ay hindi naman po ayon pa kay Attorney Ricky Tumuturgo ay hindi po immoralidad. At ako mismo ay nag-insisti hindi po immoralidad dahil lamang po ito sa nag-post ako ng aking reklamo na ginawa ng plunder laban sa aming congressman na si Ferdinand Dinan Hernandez na napakakurakot talaga ng congressman na yan. Sa totoo lang, Dinan, kung makarating man sa iyo itong vlog kong ito, either you magsampa ka naman ulit ng libel na gusto mo based on the evidence, the same evidence na ginagamit ko sa pagkukomment sa iyo at the same evidence na dahilan para ikaw ay magsampa ng libel sa akin. At ikaw ay nagsampa ng libel sa akin noon dito sa Quezon City. Suppose ang kapatid mo naman na iyong kapotsaba na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel ng apelido niya ngayon ay sinampahan naman ako ng 12 counts ng libel doon sa Coronadal City. So, ipapaliwanag natin yan lahat. So, sa totoo lang, I do not fear any contradiction or I am not ashamed of concluding and telling the whole world na tinanggal po ako dahil sa galit po ang kumilik ng mga opisyal sa akin. At ang pinaghugutan po ng kanilang galit ay yung patuloy ko na pagpupuna, sabihin natin lang nilalait ko sila sa kanilang mga hindi paggalaw ng tama na klarong-klaro na nga klarong-klaro po klarong-klaro po na talagang smartmatic lamang ang ginawang dahilan para madeklara nila na panalo si BBM na magkaroon ng 21 million votes at saka si Sara magkaroon ng 32 million votes at saka yung mga senador kagaya ni Robin Padilla na magiging number 1 pa na hindi man lamang nangangampanya, paano nanalo yan? So ibig sabihin, ganito po yung aking panimulang statement dito. Let this be my official statement na sila ni Bongbong Marcos, sila ni Sara Duterte, at sila ni Robin Padilla, kasama ni mga walang kwentang party list, ay nanalo lamang po sila sa pamamagitan ng pagdaya sa Smartmatic. Hindi po ako maniwala na 15 million lamang ang boto ni Leni Robredo. Kahit sabihin pa ni Leni Robredo na sadyang talo siya, I beg your pardon, madam. If only you consulted other lawyers, but the problem with you is you consulted people who had that opinion na hindi ka dinaya. You consulted Senator Antonio Trillanes
na sabi naman niya, hindi ka dinaya, talagang talo. At you consulted your IT experts na sinasabi na hindi ka dinaya. Well, I beg your pardon. As of this time, as we speak, beyond the shadow of doubt, ay kayo po ang panalo. But then, narinig kita sa sinagot mo kay Search Adventures na kasama ko sa mga collaborating bloggers for truth na ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka nagsampa ng kaso ay sapagkat ikaw ay walang pambayad sa filing fee sa pangbayad sa pagbukas ng mga baluta. Well, if only you decided. Ako po isa sa mangunguna na magkakampanya para maglikom ng pundo para pambayad po sa filing fee. So ang filing fee po niya, ladies and gentlemen, ay aabot po ng 3,000 sa kada presinto. So ilang presinto ba meron tayo sa Pilipinas? So ang presinto po natin sa panahon na yon ay 106,700 na kasama na po yung presinto sa abroad, yung mga overseas absentee voters. So kung 100, kahit sabihin natin na kalahati lang ng presinto ang ipoprotestahan natin. Madam Lenny, I hope somebody who is close to Lenny or who has contact with him or with her, ay pinapakiusapan ko na ipakinig mo sa kanya itong vlog kong ito. At kung nagsampa lamang siya ng kaso, sa totoo lang, isa ako sa manguna na mangangalap ng pundo na 3,000 pesos sa kada presinto. So kung may 3,000 precincts, 100,000 precincts, so tag 3,000 kada isa. So 3,000 times 100,000, that is 300 million pesos na filing fee. Kayang-kaya natin yan na ililikom sa pamamagitan ng solicitation para tulungan si Leni Robredo, at hindi lamang ang tulong kay Leni Robredo ay mapupunta sa kanyang pabor, kundi pabor na rin po sa buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino. Kasi lalabas po kung sino talaga ang totoong nanalo. Sayang. So anyway, kahit na hindi pa man umabot, kasi may palugit po yan, sana kung within 15 days na mula ng pinroklama si BBM, ay may karapatan si Leni Robredo na magsampa ng tinatawag na protesta, pagpapabilang ulit ng ibibilangin kamay-kamay yung lahat ng mga presinto. Kaya sabi ko nga, sa pagpapabilang, ang babayaran po 3,000 piso bawat presinto. So mayroong 106,000 na 100,600 na presinto sa Pilipinas sa panahon na yun. So, kung 50,000, 5. Pero kung 100,000 ang pabuksan natin, 3 million lamang ang filing fee. Kaya po. Sayang-sayang. So, anyway, ang pangyayari po dito ay ito po ang naging ugat ng galit ng COMELEC sa akin. Dahil patuloy ko pong sinisiwalat na bakit hindi aaksyon yung mga COMELEC sa pagpapabukas. Kahit man lang buksan kahit 10, kahit 30 na ballot box para bilangin ng mano-mano, kamay por kamay, at ang resulta dyan ay ihahambing natin sa resulta na ginawa ng Smartmatic. Okay, so beyond the shadow of doubt na po, dapat po, dahil napatunayan ko na po, mapatunayan namin mga tiintrayo, na talagang beyond the shadow of doubt na ang nagpapanalo po kay BBM at saka kay Sara at mga iba pa, mga senador, saka mga party list ay Smartmatic lamang po. So kung ganon, doon nagagalit si Mr. Erwin Garcia. At dinagdagan pa yan ng siniwalat ko rin yung expose ni Dan Marcoleta at saka ni
Congressman Eric Risi, Egay Risi ng Caloocan City na nakatanggap ng 1 bilyong piso na suhol si Erwin Garcia mula sa Miro, sa kontraktor ng paggawa ng computer na gagamitin sa eleksyon ngayon. Pero siyempre, tinatanggi niya yan. Pero ang problema, wala pong maniwala sapagkat po, standard na po yun. Standard na po yan, Mr. Garcia. Do not tell the Filipinos that you are clean because it is already well known as a matter of procedure and as a matter of behavior, as a matter of, sabi natin, kultura ng plunder sa Pilipinas na lahat po ng mga opisyal ng bayan ay kumikita sa mga komisyon. Maswerteng lamang sila at walang mga ebidensya ang mga Pilipino. At kung mayroon ng ebidensya, sa totoo lang, Mr. Cariñoso, si George Erwin Garcia, aminin mo na, huwag mo na itanggi na mayroon kang tinanggap na suhol mula sa Miro. Nobody will believe. Lahat po ng kontrata ng gobyerno po, kahit anong bidding, madali lamang po yariin ang bidding. Lamang mga kunwari na ginagawa dyan. So ngayon, ang isa sa katibayan ni Egay Reyes at saka ni Marcoleta ay pinakita ni Congressman Marcoleta na ngayon tumatakbo na pagka-senador kagaya ko, pero maswerte siya at hindi siya tinanggal ni Erwin Garcia. Siyempre takot si Erwin Garcia sa mga Iglesia ni Cristo kasi po Iglesia ni Cristo na kasapi si Dan Marcoleta. At kasi kung tinanggal nila si Dan Marcoleta, sigurado po ako na hindi po iboboto ng Iglesia ni Cristo ang lahat ng kandidato ni BBM. Sigurado ako dyan. Siyempre naman, yayariin nila si Marcoleta na kanilang paborito na membro ng membro ng Iglesia ni Cristo at dahil ito ay magaling na, sa totoo lang hanga ako sa kanya sa pagiging magaling na congressman. So kung magaling po siya na congressman, sigurado po ako na magaling din siyang senador. Ang hindi ko lang masisiguro sa kanya, yung honesty or dishonesty issue niya. Kasi kailangan po sa pagiging senador at pagiging mga congressman, ang pinaka-ideal po na makakatulong sa mamamayan ay yung mga honest. Honesty is the best and still the best policy. So, mga matalino ka nga, hindi ka naman honest, tanggap ka nang dito na tanggap doon, kagaya kay Chis Escudero, kagaya kay Grace Po, kagaya kay Jinggoy Estrada, kagaya kay JB Ejercito, kagaya kay Lito Lapid, kagaya kay Bong Revilla, kagaya kay Francis Tolentino, kagaya kay, hindi ko na may sama si Amy Marcos dyan kasi hindi naman siya kasama. Kagaya kay si Pia Cayetano, hindi ko na may sama dahil hindi rin siya kasama dyan. Si Cynthia Villar na tumatayo at gusto niya maging senador, papalit sa kanya yung kanyang anak na si Camille Villar. Ang katraidoran ng mga magagaling na mga utak na ito, mga matatalino mga yan, si Grace po matalino yan, si Chis Escudero, lalo na UP Law graduate yan. Siya po si Mig Subiri, magaling din yan. Si Bato, magaling din yan kasi Mindanao State University yan bago pumunta ng PMA. So, kasi kagaya ko, graduate din ako ng Mindanao State University sa Marawi. So, kagaya ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy na kinasuhan ng pandarambong. Kaya nga lamang nanalo sila. Sa kaso ni Bong Revilla ay siya ay sinintensyahan na acquitted pero inutusan naman siya magbayad na ibalik ang 124 million pesos na inaakusa sa kanya na ninakaw niya. So ngayon, nangyayari dito, inakwit nila si Bong Revilla pero pinapabalik ang pera. So how did it happen? Kinuha ni Bong Revilla ang pera pero walang nanakaw na pangyayari. So gayibong kay Jinggoy Estrada ay inakwit siya ng inabsuelto siya ng tuloy-tuloy. So okay,
pareho po ang dahilan ng pag-absuelto kay Bong Revilla at saka kay Jinggoy. Ang ginamit po nila na defense is dishonesty defense. Bakit ko natawag dishonesty defense? Kasi pinapalabas po nila na hindi sila nakatanggap. At wala naman talaga totoong ebidensya na nakatanggap sila ng pera mula kay Janet Napoles. So, kaya nga lang, the problem with our courts now is that it is tending to favor the corrupt men, no? Kaysa yung nangyari, kung ginamitan niya yung Solomonic idea na pagdesisyon kung talaga bang nagnakaw si Jinggoy at saka si Bong Revilla, ay makukonvict yan. Actually, ganun din kay Enrile. Ang depensa ni Enrile ay dishonesty rin defense, dishonesty defense. Pinapalabas kasi ni Enrile na wala siyang natanggap. At ang lahat ng natanggap, ayon sa testimonya ni Ruby Ruiz, ay tinanggap ni Gigi Reyes na girlfriend at chief of staff ni Enrile. So, inamin naman nila na wala talagang binigay kay Enrile. So, because of that, tapos si Gigi Reyes naman, tinanggi niya na may natanggap sa kay Gigi Reyes. So, I'm wondering why this sangguniang bayan justices, pag magkaoras ako ngayon, ngayong may New Year's resolution, sasampahan ko po ng kaso ang justices na nag-acquit kay Jinggoy, nag-acquit kay Bong Revilla, at nag-acquit kay Enrile. So, ngayon, paano mo masasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Ruby Tuason na nagbigay siya ng pera mula kay Janet Napoles, binigay niya kay Gigi Reyes? Siyempre si Gigi Reyes naman, inassume na lang na tinanggap niya para sa kanyang boss. Tapos si Jinggoy naman, binigyan din siya ni Ruby Ruiz. Ngayon, ang ibang mga pera ay binigay sa chief of staff ni Jinggoy na si Pauline Therese Labayen na hanggang ngayon ay wanted pa, hindi pa nahuli. At may binigay din siya doon sa isang tao na binigyan niya ng pangalan ay Juan Nang. Pero paano mo ma-explain, mga justices na nag-acquit kay Jinggoy, paano niyo ma-explain na walang kasalanan o absuelto si Jinggoy, gayong ang nagtumistigo na nagbigyan siya ng pera ay si Ruby Tuason. Ruby Tuason, hindi Ruby Ruiz. Nagkamali ako. Pagkatapos, ganun din kay Enrile, nagbigay kay Gigi Reyes, si Ruby Tuason din. Si Ruby Tuason po, bago sa tumistigo, ay ganito po ang sitwasyon niya. Siya ay inakusahan una. Ngayon, dahil sa gusto niya hindi siya masama sa kaso, sinauli niya po yung 40 million pesos na kinita niya na komisyon sa pagiging papel niya na mamamagitan sa gitna ni Jinggoy at saka ni Janet Napoles at saka sa gitna ni Gigi Reyes at saka si Janet Napoles. So, paano mo hindi paniwalaan ang kwento ni Ruby Tuason? Kung nga siya ay sumugal na sinauli niyang 40 million, isa sa uli ba niya ang 40 million sa gobyerno kung nagsasabi lamang siya ng kasinungalingan? Kaya dito ko itong number 1 kong ebidensya na ikakaso, ipapadisbar ko yung mga justice na nag-acquit kay Enrile, kay Gigi Reyes at saka kay Jinggoy Estrada. Ipapadisbar ko rin ang mga justices na nagpa-acquit kay Bong Revilla. Ano naman ang dahilan ko? Kasi lumabas, wala ngang pera binigay kay Bong Revilla. Ang lumabas lamang po sa testimonya ay binigay ni Janet Napoles at saka mga tao ni Janet Napoles yung pera papunta kay Attorney Richard Cambe na chief of staff naman ni Bong Revilla. So ibig sabihin dito na makita ang papel ng lahat, chief of staff ang ginagamit. So ibig mo sabihin yung chief of staff, pag ikaw ay kinuha ng politiko na chief of staff, ikaw ay gagamitin pangsalang, ikaw tagatanggap ng masamang pera. Ganun po yun. To tell you honestly, I do not respect people who introduce themselves as chief of staff of politicians. Because chiefs of staff are the ones receiving bribe money. Okay? So, yan po ang
aking siniwalat na kung bakit may connection din yan sa kung bakit ang connection ko dyan, sinisima bakit hindi nila kaya ng Comelec. Dapat nga si Bong Revilla dahil sa kahit acquitted siya, dapat ni nuisance na rin. Di ba? Bakit hindi ni nuisance ng Comelec? Pagkatapos, ang isa pa sa binanat ko sa Comelec ay yung sabi ko nga sa inyo na yung Smartmatic, matindi na pong ebidensya namin. Ganito po yun klarong-klaro, hindi na ako mag-explain ng marami, beyond the shadow of doubt na nanggaling ang lahat. Kahit sila ni Erwin Garcia, inamin nila na ang mga boto na binilang para kay BBM, kay Sara, kay Ruben Padilla, mga iba pang mga nananalo, mga party list at sa mga senador, ay binigay ng isang makina na may isang, hindi makina kundi computer, na may tatak na 192.168.0.2. Yan lamang po beyond the shadow of doubt na may failure of election. Kasi ayon sa batas po, dapat ang magbigay ng boto, ng mga ibibilang na boto, ay manggaling dapat sa mga presinto na 160,000 na presinto sa buong Pilipinas. So ngayon, kung magaling doon, ayon sa batas, direkta mapunta sa Comelec. So ibig sabihin kung direkta, bibigyan natin ng telephone numbers ang bawat presinto sa buong Pilipinas na magpapadala ng resulta sa Comelec. So ang ibig sabihin, pag meron kayong records na talaan, pag tumanggap ng tawag, makikita ngayon yung telephone number. So ibig sabihin kung 160,000 na 100,600, hindi ko makuha na, basta 107,000 ang mga ang mga presinto na dami sa Pilipinas. Dapat 106,000 din na telephone numbers ang magre-reflect, ang makikita mo na nagpadala ng resulta. Ngayon, gamitin mo ngayon ang telephone number kasi hindi na telephone number ang makikita mo sapagkat internet na ito sa ngayon. So, imbis na telephone number ng SIM card o na kinakamit sa kada mga presinto, ay makikita mo ngayon ay internet protocol number. Yan na pong numero, hindi na cellphone numbers. Kasi ang cellphone number, ginagamit lamang yan sa pagkukuha ng data. Kung Globe yun, kukuha ngayon ng data sa Globe. Kung smart ang gagamitin, halimbawa, malakas ang signal doon sa Tawi-Tawi ay signal ay smart. Smart ang gagamitin nila. Kukuha kayo ng signal ng data sa smart. Kung malakas ang dito sila kukuha. Pag kumuha na sila, pag dumaan ng SIM card sa tinatawag na internet highway o data, ang tawag na ngayon sa mga smart, Globe at saka dito ay internet service providers. So ngayon, ang may katumbas na ngayon na internet protocol number or IP number ang bawat telephone number. So ibig sabihin, simply sa tingin ko, naintindihan nyo na dapat kung totoo ang resulta, dapat 106,000 din na internet protocol numbers ang makikita mo na nagpapadala ng resulta sa Comelec computers. Pero sapagkat isa lang ang nangyari, katotohanan, na inamin naman nila ni Garcia, ay ibig sabihin, ay dinaya nila. Ganun lang mga kasimple. Kaya sa paulit-ulit ko sinasabi, naggalit sila sa akin. At ang kasama ko dyan, sa pakipaglaban na yan, ay grupo ng Tiin Trayo. Yung Tiin Trayo po, 3 po sila dyan. Si Agustus Gas Lagman, na dating commissioner ng Commission on Election, si Franklin Isaac, na Bicolano, na IT expert, tapos yung Tagalog na si ex-General Eliseo Rio Jr., na retired Army officer, na naging secretary ng Department of Information Communications Technology. Bumuo silang 3, nagtinawag din ang pangalan nila Tiin Trayo. Sila po ang kumasok hanggang sa Supreme Court. Kaya hanggat lumabas mga ebidensya, napilitan po ang Comelec.
Tapos dinugtong yan sa sinakyan ko na rin na siniwalat yung pagsisiwalat ni Dan Marcoleta at saka ni Igay Irize na tumanggap ang mga kumilik ng pera mula sa South Korea, mula sa Miro, at ang katibayan na nakita ko na matindi ay hindi na may tatanggi at beyond the shadow of doubt din, yung katotohanan na nagdeposito ng $100 sa dalawang account numbers ang grupo nila ni Congressman Dan Marcoleta. At yung deposito po ay pumasok. So kung pumasok, ibig sabihin, existing, mayroong dalawang account numbers na yan. At nung pumasok, siyempre, subukan nyo mag-deposit kayo ngayon sa mga mali-mali na mga numbers sa BDO o sa BPI o sa Metrobank o sa Security Bank o whatever banks o PNB. Pag mali po ang number ninyo, hindi po papasok ang deposit na i-deposit nyo. At yung kung ito ay dalawang $100 ay pumasok sa account numbers ni Erwin Garcia, ibig sabihin, totoo po na nagmirong account si Erwin Garcia na tinatanggi niya. Kahit anong tanggi niya, totoo yon. At pumasok. At higit sa lahat, nung magbibigay po ng resibo yan, pag magpadala ako, halimbawa, cellphone ito, cellphone ito, mag-transfer ako ng pundo sa inyo. Pag-transfer ko, kahit kaninong account number, magbibigay ng resibo. O kahit magpadala lamang ako sa GCash, magbibigay ng resibo. Kaya nang binigyan si Dan Marcoleta ng resibo, dalawang resibo, nakalagay ko sino may-ari ng account numbers. Si George Erwin Mujica Garcia. May address pa ko saan. Ang katwiran naman, depensa naman ni George Erwin Garcia, ay hindi daw siya nag-abroad. Hindi daw siya umalis ng Pilipinas para pumunta sa abroad para magbukas ng account. Ito naman kasi sinungalingan ni George Erwin Garcia. Magaling kang abogado, pero sinungaling ka. Hindi mo ba alam, gusto mo pa paniwalain mga Pilipino? Gusto mo paniwalain kaming lahat dito? Michelle Gabinete, na kung hindi ka nakapunta, pero totoo lang pumunta ka roon. Pero kahit sabihin natin hindi ka pumunta, hindi mo ba alam? Ako nga, nagbubukas ako ng account number sa BPI. Sa cellphone lang, hindi pa ako nakapunta sa bangko. Hindi mo na kailangan pumunta ng bangko para makapagbukas ka ng account. Cellphone lang ang katapat. Cellphone lang ang katapat. Kaya niluloko lang tayo nitong, alam mga magnanakaw, kumilik magnanakaw, sila Romualdez sa House of Representatives magnanakaw. So, ladies and gentlemen, sa ganun pong ugali ko, kasi kung bakit ganun ang ugali ko, dahil po, lumaki po ako na mula noong 1989, ako po ay diarista na. Nagsimula po ako bilang sports writer. Pag sports writer ka noong araw, respetado ka kasi kayo ang pinakamagaling na reporter. Sa galing ko sa pagsusulat, ang kinocover po, pinapakover sa akin ng aking boss na kumpare ko na ngayon, na si Eduardo Andaya. Kasama ko nga si Arman Armero, ay yung kumpare ko, alam ko na sa langit ka, paring Arman, at paking gabayan mo po ako sa aking mga sinasabi. Siyempre, nagiging emotional din ako kuminsan. Kaya dahil ako ay diarista, na-promote po ako na magiging editor sa People's Tonight. Sa totoo lang dahil po engineering graduate ako, lisensyado ako na engineer, pero humbly aside, magaling po ako sa English. Magaling po ako sumulat. Kaya nailagay po ako na editor ng People's Journal Tonight. Okay? Nagtrabaho ako doon for 15 years. Kami ang number 1 na newspaper sa Pilipinas nung nandoon ako. 1990s, late 1990s. Ang benta ng newspaper ng People's Tonight noon, nung isa ako sa mga editor, ay umabot po kalahating milyon sa isang araw na kopya. At mababasa mo kung nandun kayo, buhay pa kayo, ay makikita mo pag umakyat ka ng jeep, makikita mo ang mga pasahero sa jeep, magkabilaan, People's Tonight na binabasa. Kuminsan may Abante, kuminsan may Rimate, kuminsan may Bulgar, pero mas marami ang People's Tonight. Ganun po. Diyan, kaya nagmamayabang po ako, naggaling po ako sa People's Tonight. At
dahil ako po idyarista, ako'y kumukulo po ang aking dibdib kapag makakita ako ng isang korupsyon. Ngayon, sa pagiging idyarista ko, ang sweldo ko po noong 1990, 1991, 92, 93, 50,000 pesos noong araw pa. I-convert mo ngayon yan, times 10, siguro halos kalating milyon na sweldo ko sa ngayon. Ganun po ako sabihin ko na, magyabang na ako, ganun po ako kagaling. Kaya kung ikumpara mo ako sa mga senador na yan ngayon, saka mga congressmen ngayon yan, sa totoo lang, tatalunin ko sila niyan. Unang-una, kabisado ko ang math. Mga grado ko sa math ay mga line of 1. Kabisado kong physics. Kabisado kong chemistry. Hindi niyo ba alam? Nung nag-aaral ako sa Mindanao State University, engineering, ang periodic table of elements, master ko lahat, hindi ko sinadya na memorize yan. Memorize ko lahat yan up to number of electrons in each element. Memorize ko yan. Tapos, 1.0 ang grado ko dyan kapag mag-analyze ako sa chemistry 15 at chemistry 16 ko sa Mindanao State University. Ang galing ko maghiwa-hiwalay ng mga elemento kung merong ibang compound. Yan ang mga common problem lagi. Kaya nagmamayabang na ako, bakit nyo ako tatanggal ng nuisance? A nuisance, rather. At dahil doon sa pagiging ugali ko na tirador ng bayan, at dahil ako'y makatotohanan, kasi mataas ng sweldo ko nung diarista ko, kaya hindi ko ako kalabit pingi. I don't care. Matanong nyo marami dyan, mga kasamahan ko, na pumupunta, nagna-nightclub gabi-gabi, walang bayad, pero may monthly pa. Ako, nising ko, tanongin nyo dyan yung mga nightclub lahat yan. Nising ko, wala silang binibigay sa akin dyan. Okay? So, ganoon ang aking background. Because of that background, talagang tirador ako. Natira ko ngayon ang kumilik, kaya tinanggal nila ako. Ang ginamit nilang dahilan ay dahil disbarred ako. At kung disbarred ako, ay hindi po ako sincero tumakbo sa pagka-senador. So ngayon, pasalamat ako ngayon kay Attorney Claire Castro na galing din ito sa media. Pareho kaming galing sa media. Hindi nga niya alam ang buong pangyayari, but I admired so much her statements that I take it generally in my favor. Thank you very much, Attorney Claire Castro. Isa pa kong maliban po sa na magiging sa mukha mo maganda kang babae, isa kang matalino, isa kang babae na may magandang puso. Kaya Merry Christmas to you. Sa abroad ka, alam ko ngayon, na kahit na sa abroad ka, ay naalala mo si Toto Kausing. Sa kanyang programa po, kinumpara, hinambing niya ako. Ang kaso ko na disbarred lang. Ang dahilan pa naman pagka-disbarred ko, hindi naman ng babae ako. Hindi ako nangunguha o nangunguha ng pera ng client ko. Hindi ako yung namiki ng perma para may benta ang lupa ng mga client ko. Hindi po ako ganoon. So, I thank so much Claire Castro for raising my level. At ang tanong niya, bakit nyo diniklara na nuisance candidate? Tawag nila sa akin ngayon, engineer. Kasi siyempre nandito sa barako. So si engineer, Toto Kausing. Ina-disbar lang. Ano bang meron sa disbarbit? Ba't sasabihin nyo na para tanggalin ako, para sabihin ninyo na wala akong ibang marubdob na pakay para tumakbo pagka-senador at gagawin ko lang katawa-tawa ang ang eleksyon? Salamat po, Attorney Claire Castro. Salamat din kay Attorney Libayan. So, ang sa akin lang sana, let us be fair. I do not realize, I do not think that I should cry if I am punished, only if I deserve the punishment. That's why my conscience cannot sleep if I will not get the eventual declaration of my innocence in this disbarment issue against me. That's why, sasabihin ko na sa inyo, para malaman na rin ni Atty. Claire Castro, alam ko makikinig siya sa akin, sa kanya Atty. Libayan, at sa attorney si Bud, si Vlogcaster Armandin, si Atty. Ricky Tumotorgo. Marami pa si Atty. Bueno, na Rene Bueno. Marami pa ibang vlogger ng mga abogado. Lahat na, ina-anunsyo ko po sa inyo na nagsampa po ako ng kasong disbarment din
laban po sa commissioner ng Integrated Bar of the Philippines na gumawa ng desisyon na ako raw ay nagsinungaling. But the problem is, it is not true. I have solid evidence to show that he is not correct and he is dishonest in saying that I was dishonest. Ang issue doon, naging dishonest ba ako sa paglagay ko sa aking plunder complaint para makuha ang pera ng bayan mula sa nangurakot at ibigay balik sa bansa, na kung saan ay sinabi ko na si Mr. Jakia A. Lau, tandaan mo yan, hahabulin kita, hindi ka makakaritero, Mr. Jakia A. Lau. Hindi ko mapapatawad ikaw kasi ang katotohanan, ikaw po ay chairman po ng Bids and Awards Committee. Tapos, nagsampa ka, nagreklamo disbarment laban sa akin at kung saan ay sinabi mo na ikaw ay hindi chairman ng Bids and Awards Committee. Kasinungalingan malaki yan. Kaya ikaw po, nang-disbar ako, kaya ikaw sinisisi ko, pati si Ferdinand Dinan Hernandez kasi ikaw nakipagkutsaba kay Dinan Hernandez, congressman. At ang kasama nyo rito, ang nagbigay po ng pera, bigla pong lumabas ang dami kong kaso kasi na disbarment sa Integrated Bar of the Philippines. Ang dami na pinanalo ko at ang isa lang masasabi ko rito, dahil ako po ganong klaseng abogado, lahat po ng mga aking binitbit na mga kaso, laban po sa mga tao, mga mayaman at hindi rin. Lahat po ng kalaban na sa tingin nila ay matatalo sila, sinampahan po ako ng disbarment. Kasama si Janet Napoles, nagsampa ng disbarment laban sa akin. Akalain mo sa dami ng pera ni Janet Napoles, ay nagrekomenda ang Integrated Bar of the Philippines Board of Governors na patawan ako na sa 2 taon na suspension. Buti na lang, nagsampa ako ng motion for reconsideration at napalitan, nagkaroon ng eleksyon ng Integrated Bar of the Philippines, napalitan ang mga kasapi ng Board of Governors. Tumakbo nga rin ako sa IBP Malate, sa IBP 4, Manila 4 chapter. 3 boto lang ang kulang sa akin para magiging kasapi ako ng board ng IBP Manila 4 chapter. So, nevertheless, ang kinasuhan ko siya dahil sa kanyang ginawa na pagsinungaling, na pagsasabi na ako raw ay nagsinungaling nung sinabi ko sa aking reklamo na si Jakia Ilaw ay Bids and Awards Committee Chairman. Gusto ko malaman ninyo kung bakit ko nasabi siya Bids and Awards Committee Chairman. Gusto ko malaman ninyo, mga giliw ko na subscribers, bilang aking paglalabas ng aking damdamin at bilang pabasko ko rin sa sarili ko, ay ganito. Ang ebidensya ni Jakia Ilaw na hindi raw siya Bids and Awards Committee Chairman ay yung certification na binigay sa kanya ng kasama niyang kinasuhan ko rin, yung Regional Director na si Zoraida Tanggol Taha ng DSWD Region 12. Kapwa mo akusado, iyan magbibigay ng certification sa iyo. Number 1, ang tawag niyan self-serving. It cannot be admitted as evidence if it comes from your own friend. The only evidence that can be accepted, tandaan niyo yan, ay yung neutral evidence. So paano maging neutral evidence kung ang pumirma niya si Zoraida Taha din? Nevertheless, nakalagay sa perma na kunwari September 12, beginning September 12, 2017 ay hindi na siya chairman ng bank. But then, it is a matter of fact na ang kinaso ko sa inyo, tatlong transaksyon. Number 1 transaction, June 5. Ang laki ng in-overprice yun. Sunod na kinaso ko siya, July. Ang laki rin kinita yun. Ang pangatlong kaso na sinampa ko sa inyo ay transaction na nangyari noong November 17, 2017. Kung saan, pinalabas ninyo na ang presyo ng isang pakete ng pagkain po ay 515 pesos and 40 centavos. Ngayon, yung the same pack na nakalista kung anong laman nun, bumili rin ako doon sa the same store
Takurong Fitmart Mall na pag-aari ni Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel na kapatid ng congressman namin dati na napakakurap na congressman si Dinan Hernandez, Ledesma Hernandez. Ang binili ko, the same items, binigyan ako ng resibo ng Takurong Fitmart din. Alam mo magkano? Resibo, 270 pesos and 50 centavos, hindi lang kasama ang tuyo. Bumili ako ng tuyo sa Tacorong City Public Market at binigay sa akin po ng 48 pesos. Ibig sabihin, pag sinama ko yun, I had only spent 318 pesos and 50 centavos. Compare mo yun sa 515 pesos and 40 centavos. Halos 200 ang kinita nila sa kada pack. Ngayon, ng tanong, ilang pakiti ba ang sinupply ng Takurong Fitmart sa DSWD? 1,143,120 packs. So, ibig sabihin, kung pinatungan mo lang ng piso, kikita ka na kagad ng 1,143,120 pesos. Milyonaryo ka na. How much more kung 200 pesos pang dinagdag ninyo? Kaya 226 million ang ibinulsa ninyo dyan. Unfair sa akin yan. Ako pang lumalaban para sa bayan. Tapos ako pa naparusahan dahil lang sa diskarte ninyo. Tapos sabi ko nga, dami kong kaso na nagsabay-sabay decision na mayroon akong suspension, ang dami. Alam mo sino nagbigay? Nakuha ko na po. Mr. Gerald Kitalig Bantag, ikaw po nagbigay ng pera dyan sa IBP para matalo ako sa mga kaso ko laban sa akin. Mayaman na kasi ito si Gerald Kitalig Bantag. At ang kinagalit niya po sa akin ay dahil po ako po ay spokesman ng pamilya ni Percy Lapid na siyang totoong pangalan niya ay si Percival Carag Mabasa. Na alam ko naman ang pangalan niya kasi lahat po ng libel cases ni Percy Lapid bago siya mamatay ay pinanalo ko. So dahil dyan, si Bantag po ang nagbigay ng pera sa IBP para ang mga kaso ko dyan ay madesisyonan na masuspindi ako, matanggal ako. Without saying, hindi ko alam kung paano nangyari. Kasi kung ikaw naman ay fair na justice, pag makita mo, hindi ka talaga maniwala na tama yung desisyon ng Supreme Court na ako i-disbar. Akalain mo, sabihin ko na sa inyo kung bakit ako dinisbar, anong rason lang ginamit. Sapagkat ako ay nag-publish, pinablish ko kasi yung reklamo na ginawa ko na sinampa ko eventually sa Office of the Ombudsman, pinablish ko sa Facebook account ko noong January 19, 2019. Nang sabi na Supreme Court, bawal daw yun. Pero ang sabi nila, binasihan lang, nagsinungaling daw ako nung sinabi ko na si Mr. Jakia Ilaw ay isang chairman ng Bids and Awards Committee. Bakit naman hindi binago ng Supreme Court? Klarong-klaro sa set of facts, sa documents sinamite ko. Kaya lang, pumasok po yung tinatawag na the Supreme Court is not a trier of facts. Kung ano ang findings ng inutusan na mag-imbestiga, ay sundin nila yun. Dahil ang inutusan na mag-imbestiga na si Attorney Gilbert L. Makatangay na presidente ngayon ng IBP Batangas Chapter, ay sinunod nila yun. At dahil daw, sinunod, ginagay doon na ako ay nag-dishonest in saying that Mr. Jakia Ilaw was the chairman of the Bids and Awards Committee ng mga project na to ng overpriced, ay pinarusahan ako ng Supreme Court ng disbarment. Ito ay sa kabila ng katotohanan na ang nirekomenda na punishment sa akin ng IBP Board of Governors ay only reprimand, tapik sa balikat lamang. Napakalupit. Sa totoo lang, napakalupit. Ngayon, dahil naibalita ito noong February 2 sa mga TV, ang nanay ko at ang tatay ko, nanay ko na she was 89 years old, na panood niya sa TV na ang anak niya
na abogado ay natanggalan ng lisensya. Ano nangyari sa nanay ko? Ano na? Nahiga na lang sa kama at hindi na siya bumangon. Bedridden for the rest of her life. Dinala ko po siya sa ICU ng Dr. Arturo Pingoy Memorial Hospital. February 2 yun. Namatay siya January 21 ng the same year, 2023. At ang kinamatay niya, at ang namatay siya, sinundan niyang isa ko pang kapatid na board member ng South Cotabato. Nanalo siya pagka-board member hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang kagaling na komentarista sa radyo. Number 1 siya sa mga bumuto ng pagka-board member sa kanya, pero sa ibang bayan ay mababa siya. Pero suma total, naging number 5 siya. Namatay ang kapatid ko na si Bratrat Bing Lindil Causi na siya ay board member ng South Cotabato sapagkat ang may dati na siyang sakit na cancer ay nawala na rin ang gana, na-discourage din, na-depressed din kasi ako yung kanilang bato, rock, the rock of their life. Kung may mga kaso siya, ako dinepensa ko lahat po na kaso ng aking kapatid. Bago siya namatay, pinanalo ko po. Namatay siya ang kapatid ko noong January 10, 2023. 11 days, on the 11th day, nanay ko naman namatay. Kita niyo kung gano'ng kasakit sa akin. But I've cried already so much, kaya kaya ko nang pigilan ng aking luha. Because of those things, na gano'n ang ugali ko, natitira ko, pati si George Erwin Garcia, pati si Aimee Perolino na isa sa mga commissioner, lahat na sila dyan, natira ko na dyan. So, ibig sabihin, will I just be a blogger without talking about the irregularities that I discovered? No, I cannot do that. I cannot conscience it. My heart bleeds if I'll just keep my silence. Kaya ganun po. Kaya galit na galit sa akin si Erwin Garcia. Kaya wala pong koneksyon. Tama, salamat po, Attorney Claire Castro. Walang koneksyon ang pagiging disbarred ko sa aking, kung ako ba talaga sa tanong na kung ako ba'y payagang tumakbo, gagawin ko lang ba katatawanan ang eleksyon? Ngayon, para maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin ng nuisance. Example po, tumakbo po si Ruel Digamo, yung tandaan nyo, yung gobernador ng Negros Oriental na pinatay ni Arnard Teves. Nang tumakbo si Ruel Digamo, laban sa kapatid ni Arnard Teves na si Henry Pride Teves, ay una natalo si Ruel Digamo. At ang dahilan po, may isa pang Digamo na tumakbo. Panggulo. Iyon ang panggulo, iyon ang nuisance. So matapos ang eleksyon, talo si Ruel Digamo. Pinroklamang gobernador si Henry Pride Teves. Pero na-desisyonan, ang tagal ng desisyon ng Comelec para sabihin na nuisance candidate itong isang Digamo. Kaya ang lahat ng boto sa nuisance candidate na si Digamo ay ibinuhos lahat, pinatong sa boto ni Ruel Digamo. Kaya tumaas ang boto niya, mas mataas pa ka sa boto ni Henry Pride Teves. Kaya siya pinaupo na gobernador. Kaya naman ang dahilan yan ang kinagalit ng mga Teves, kaya pinapatay siya ni Arnett Teves. So iyan po ang ehemplo ng nuisance. So ngayon, ang ipapag-ehemplo ng nuisance, may ibang kumandidato na asawa daw, sinabi nag-speech siya, I am the husband of Chris Aquino. Hindi naman totoo yun, klarong-klaro yun. Kaya nuisance yun, panggulo lang talaga. So in other words, I am so sincere in all my intentions. I am proud to tell the whole world that I am a kind of lawyer who got all the wealth that I had in honest means. Nagkaroon po ako ng bahay at lupa. Marami po, lahat po yan ay benta ko lahat. Dahil lamang na ospital ang aking nanay. At sumasaludo ako sa kapatid ko na board member.
bago siya namatay, sabi niya sa akin, ang tawag sa akin Toto kasi mga Ilonggo speaking kami. Kapag ikaw ay Ilonggo, kapag ikaw ay pinakamatanda, tawag sa iyo Toto. Kaya tawag sa akin ng kapatid ko, mas mabata sa akin yun. Toto, ito yung 1,000,000 na panggamot ko sa cancer. Ibigay mo na lang panggastos mo kay mami natin. Yung 1,000,000 na yun, naubos na, nagbenta pa ko ng bahay at lupa na 1.3 million at may iba pa akong benenta. Hindi namin naisalba ang aking nanay. Dapat sana, gusto ko nakikinig ngayon si George Erwin Garcia dito ngayon para malaman niya. Gusto ko nakikinig lahat ng mga justice sa Supreme Court dito para malaman nila. What damage have they done against me? Totoo lang, magagalit man kayo sa akin, but I do not deserve all the punishments that you imposed or meted on me. I do not deserve all of this. But nevertheless, pagkatapos namatay ang aking nanay at aking kapatid isa, sumunod actually sila sa isa ko pang kapatid na nurse na namatay sa Texas, USA. Siya po ay nagtatrabaho sa ICU, nag-asikaso sa mga COVID patients doon sa Odessa Regional Medical Center. Nadapuan siya ng COVID. Ginapot niya sarili niya noong December 2021. Nagamot niya sarili niya. Nagamot siya on the 24th of December, Christmas Eve. Nag-report siya sa Odessa kasi gusto niya trabahoin, dami pa niyang pasyente. Hanggat sa New Year, nagtrabaho pa rin siya. Of 2021. Naging 2022, no? Kaya nung January 3, yung kapatid ko na yun na nurse namin na si Marcier Kausing ay nagkasakit ulit. Pinauwi naman siya ng Odessa Hospital. At pinabalik kasi niras na siya, sinugod na siya, mukhang matindi. Buti na lang, salamat sa mga kasama niyang Filipina nurses. At sinugod, binalik po siya sa ICU kung saan siya nagtatrabaho. At doon siya nalagutan ng huling hininga. That was January 13, 2022. So, almost every year, sa pangatlong year, 2023, dalawang patay namin. Ngayon, prior that, 1 year before that, on January 9, 2021, yung kapatid ko naman na si Priscilla Arlene Kausing ay namatay din dahil sa cancer. Okay. If this is the life that I had to accept because they happened on me, even though I faulted nobody, I did not step on anybody's rights. Siguro, I still take comfort na mas masama pa ang nangyari kay Job. Si Job, mas masama pa ang nangyari sa kanya. And remembering Job's story is always the one giving me inspiration to go on, to keep going. Tapos dagdagan pa ito, deklara ko nuisance. Nag-file po ako ng disbarment laban sa abogado na nagdesisyon na ako ay nagsinungaling. At inaksyonan din po ng Supreme Court at pinagsagot siya. Hanggang ngayon na nag-usap tayo, mahigit 1 taon na ay hindi pa siya sumasagot. Ano ang ibig sabihin nun? Bakit hindi siya sumasagot? Sana may makakilala kay Attorney Hilbert L. Makatangay. Please tell him, iparinig sa kanya itong aking vlog sa ngayon. And tell him straight to his eyes. He killed my mother. He killed my sister. Pasensya ka na, Mr. Hilbert L. Makatangay. Ang dumating sa aking kwento, mula sa aking mga reliable sources, binigyan ka ng pera ni Bantag. Binigyan ka ng malaking pera ni Bantag kasi galit na galit si Bantag sa akin. Kasi spokesman ako ng pamilya ni Percy Lapid at lagi po akong nagsasalita laban sa iyo. Noong nagkaka-investigasyon pa. Nagtatago ka ngayong Bantag. Gusto ko malalaman, maririnig mo yung aking hinanaing ko sa ngayon. It's up to you on what to do. If you are really an honorable man, and if you are really a true cavalier, because you have graduated from the Philippine National Police Academy, then you must show it. You must be man enough to accept responsibility for all the wrong things that you've done. Kung ang totoong lalaki po ay
tumatanggap, nagpapakulong kung kanyang kasalanan. Kagaya sa akin, totoong lalaki ko. Tinanggap ko mga parusa kahit hindi ko deserve. Tatawagin na naman ako ng community nuisance. Kaya maraming salamat po, Attorney Claire Castro. Ito po ang aking muna ipakita. Gusto ko ipakita ito. May tanong ako po. Sa gitna namin, ako disbarred. Si Erwin Tulfo at saka si Rapi Tulfo at saka si Apollo Kibuloy. Anong pagkakaiba namin sa isa't isa? Bakit ako diniklara nuisance? Si Erwin Tulfo hindi. Na-convict naman siya ng 4 na libel. At final ang kanyang libel na diniklara noong 2008 na final ng Supreme Court. Ang kanyang libel ay kung saan ay siniraan niya ng puri si Attorney Carlos Dingso na isang opisyal ng customs. Kaya sabi ko sa inyo, mahilig sa customs tumira itong mga magkakapatid na Tulfo. Isama mo na dyan si Ramon Tulfo. Isama mo na si Ben Tulfo. Itong Rapi Tulfo rin, sentensyahan din ito ng libel sa kaso ni Michael Guy. Pero sa kaso naman na sinampa ni ni Carlos Dingso, acquitted siya. Pero sinentensyahan sa muna ng Regional Trial Court ng Pasay City sa paninirang puri sa katauhan ng opisyal ng customs na si Attorney Carlos Su, na isang taga-Pangasinan. So pareho sila sinintensya ng libel. Tapos sa kaso naman ni Michael Guy na nagreklamo dahil sinira ang puri ni Mr. Rapi Tulfo na isa daw involved sa tinatawag na one-stop shop na mga tax credit scam doon sa Department of Finance. Hindi niya napatunayan. So ngayon, dahil doon, sinintensya siya ng Makati RTC. Inapila nila, inaffirm ng Court of Appeals ang sentensya laban kay Tulfo. Tapos niyan, umapila si Michael Guy, kasi ang binigay sa kanya na bayad, inutos kay Rapi Tulfo na babayad kay Mr. Guy ay maliit. So, umapila siya sa Supreme Court. So, nevertheless, umabot ata 5 milyon inutusan si Rapi Tulfo na magbayad ng 5 milyon kay Mr. Michael Guy. So, these people who were guilty of libel, ako kinasuhan ng libel pero hindi ako guilty pa. Dami kong libel ba nang kumuha ko ng bar exam noong 2005. 16 libel cases. Hazards of the profession ko yun. Marami. Pero nag-antay pa ko hanggang March 2012 para makapag-take out bilang abogado. Dahil dinipensa ko muna sarili ko at naipanalo ko ang 16 na libel cases na yun na dismiss lahat. Ito naman sila si Tulfo, convicted. So anong pagkakaiba? Ako disbarred, sila convicted, mayroon pag tinatawag na moral turpitude sa kanilang kaso na sinintensyan sila. And yet, the COMELEC just kept their quiet. They did not file any case of nuisance against Erwin Tulfo and Rapi Tulfo. Hindi ba nuisance sila? 2 Tulfo, ginawan lang baboy ang eleksyon. Bakit hindi nyo kinasuhan ito ng nuisance? Ang problema sa inyo dyan, Erwin Garcia, sa lahat yan, lahat kayo dyan, pati na si Commissioner Ernest Maceda, si Commissioner Socorro Inting, si Commissioner, sino pang ibang Commissioner dyan? Marlon Casquejo. Ang problema sa inyo ay bias kayo. You are not applying the law on nuisance to all, but you are only selecting people who you want to be your victims. Unang-una, hindi ako pwede maging nuisance. Pero sila maging nuisance. Kasi bakit? Sigurado ako na binababoy nilang eleksyon. 2 Tulfo, sabay-sabay. Nilabag ninyo ang batas o ang polisiya ng konstitusyon na nagsasabi, bawal ang political dynasty. Ito naman si Apollo Kibuloy, ang daming kaso, although hindi pa na-convict, ang dami niyang sinampang kaso sa kanya na pang-rape. Kasama na yun sa Amerika, itong pinost ko ngayon sa American cases niyan. Puro mga rape yan at saka trafficking.
at saka mga dollar salting. Dito sa Pilipinas, may kaso sa Pasig. 2 kaso nito. Puro non-bailable. Kaya pakinggan natin po sandali si Attorney Claire Castro sa kanya mga sinabi. Verification case, pero motu proprio, na-declare siya as nuisance candidate. Pabasa nga natin. Wait, hanapin natin. Ito, pakita ko po sa inyo ha. Yan. Ito yung title niya. Disbarred lawyer, kita ba? Wait lang. Disbarred lawyer among nuisance candidates. Okay? Yan. So, yan. Ito yung statement released by Friday by Rico Tumorgo, founder and national president of Partido Bunyog, attorney Rico Tumorgo, expressed dismay over the COMELEC's decision. Sabi niya, ayon sa COMELEC, dahil na-disbar sa pagkaabogado si Engineer Toto, wala na itong integridad. Yan, ba? At sa pagtakbo niya bilang kandidato sa Senado, ginawa niya daw katatawanan at mababa ang tingin sa prosesong elektoral. Diba? Minsan, igisip tayo, teka lang, na-disbar siya, pero it doesn't mean na criminal siya. Na-disbar siya, siguro may mga issues siya sa pagiging lawyer niya sa Supreme Court. In particular sa Supreme Court. Diba? We pulled it off. We actually did it. Here is something truly extraordinary. The technology that we've used has already revealed
Kung nga nakasara pala, wala pala kung saan. Nagpapasalamat na lang ako sa inyo. Hindi na ako magtatawag, no? Kasi wala na akong oras. Naka-off. Okay. Sige. Merry Christmas po sa inyo lahat.